Ang isang unang-unang aral na isinuro ni Kristo, yung pagpapakumbaba. Aral po ng Ebanghelyo yan. Hindi yung pagyayabang, pagtatanyag sa sarili, pagpuri sa sarili. Ang sabi niya, mapalad ang mapagpakumbabang loob. Ano po yung kahulugan ng mapagpakumbabang loob? Dahil kung ikaw ay mapagpakumbabang loob, mapupunta ka sa kaharian ng langit. Ayan. Bibigyan ko lang kayo ng isang halimbawa sa marami niyang sinabi para maintindihan natin ang aral ng Ebanghelyo. Ano po ba yung pagpapakumbabang loob? Pare, kahit hindi ko nasabihin, meron na kayong naintindihan yung magpapakababa, etc. Pero sa Biblia, ano ba yung pagpakumbabang loob? Ano ang nasasakop nung aral na yon? Ayon sa paliwanag ng mga apostol sa Efeso, ganito po kung paano naintindihan ng mga apostol yung pagpapakumbabang loob na pag ginawa mo yon, mapalad ka, makakarating ka sa langit. Sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 31. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. At magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ang pag-ibig ni Kristo sa inyo. At ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Maliwanag dito mga kapatid, nagtuturo po ang mga apostol sa mga unang Kristiyano. Ang sabi ng mga apostol sa 31, lahat ng kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan, panglilibak, maalis nawa sa inyo, pati ang mga lahat ng masasamang akala. Magmagandang loob kayo sa isa't isa. Mahabagin na mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Alam nyo, yung pagpapakumbabang loob, marunong yun na magpatawad, magtiis, no? Marunong yung umunawa. Magandang loob sa isa't isa. Hindi kagaya nung mataas na kalooban na ayaw magpatawad, gusto niya siya ang bida, gusto niya siya ang tama, laging siya ang tama, yun ang gusto niya. Yung mapagpakumbabang loob, marunong umunawa yun, magandang loob yun sa kapwa. Mahabagin yun, nagpapatawad. Ganun po ang pagpapakumbabang loob, gaya ni Kristo. Si Kristo, ang halimbawa ng pagpapakumbabang loob. Nagpapatawad siya, umuunawa siya. Pakinggan nyo, sa isang talata ng Mateo, Kapitulo 11, ganito po ang sabi ng ating Panginoong Hesus, 28. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sabi ng Panginoong Kristo, magsilapit kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. Mapagpakumbabang puso. Si Kristo ang pangunahing halimbawa ng pagpapakumbaba. Kaya siya sinasampal na,
binutas na ang tagiliran, dinuraan na, sinuntok na, nilatigo na, nilagyan na ng koronang tinik, mapagpakumbabang puso pa rin siya. Alam nyo, sabi niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya yung mapagpakumbabang puso, ang ibig sabihin nun, maunawain yon, nagpapatawad, no, umuunawa sa mga ginagawa ng kapwang mali. Ang mapagpakumbaba, marunong magtiis. Ang mapagpakumbaba ay marunong umunawa sa kapwa-tao. Ang pangunahing aral na itinuro ni Kristo doon sa bundok, alam nyo mga kapatid, ang pangunahin dyan yung pagpapakumbabang loob. Pagpapakumbabang loob, ang ibig sabihin, gaya ni Kristo, makonsiderasyon, mapagpatawad, maunawain sa kapwa.